Okay, para sa ating unang Teka Moment, good news to guys, no? Para sa lahat ng mga kababayan natin Muslim dahil meron ng isang legal handbook para sa mga kababayan natin Muslim na inulunsad. Ito ay sa pangunguna ng National Commission on Muslim Filipinos o NCMF. Itong first legal handbook para sa mga Pilipinong Muslim at 4 years pala ginawa itong handbook na to. Layunin nito na lalong ipaglaban ang karapatan ng ating mga kababayang Muslim at nakasaad na dito ang iba't ibang mga karapatan nila. Sa kasalukuyan, tumataas pala ang bilang ng human rights violations ng ating mga kababayang Muslim. Kabilang na dito ang unresolved cases ng illegal arrest, ang mistaken identities, ang enforced disappearances at discrimination. Kabilang dito sa discrimination dahil sa kulay ng balat, sa background at sa paniniwala. So nakakalungkot, no? Up until now, sa panahon natin, talagang nag-e-exist pa rin itong kinds ng discrimination na to. So itong handbook na to, ito ay sandata para sa ustisya ng ating mga kababayan dahil nakasaad dito ang iba't ibang information on human rights, ang relevant laws, ang legal procedures, ang legal assistance, at gayon na rin ang basic paralegal. So good news to, sana magamit to ng ating mga kababayan. Alright, ito naman para sa aking Teka Moment, kayo ba ay mahilig mag-selfie? Nako, favorite ko yan. Hindi ko pa nagawa yan. Ito kasi may lumabas na bill na dapat talaga, ito ay parang ipinasa nila for techie intruders na akala ng lahat anti-selfie bill. So nagkaroon siya ng chilling effect sa mga media, sa mga netizens, and of course, pati na rin sa mga citizen journalism. So ito, ang nangyari dito, yung pala ang talagang bill na pinasa is Protection Against Personal Intrusion Act, which seeks to promote and protect the personal privacy of every person by preventing the personal privacy or property and enjoining everyone to respect the dignity, personality, privacy, and peace of mind of every person. So explain ko lang, no, ang sinasabi daw kasi nung bill na to, kapag daw ang isang tao nag-trespass sa, let's say, dun sa property ng isa o privacy ng isang public figure or kilalang personalidad, tapos kumuha ka ng litrato or video at in-upload mo for commercial purposes and para sa'yo, para makagain ka or profit, ito raw ay unlawful. Kung kaya't yung mismong public figure or personalidad na kilala ay pwede sila mag-file ng civil action. So dito daw, sinasabi rin ng bill na to, na nagrereklamo yung mga ibang mga netizens or yung mga media. What if, kunyari, meron silang na-videohan or na-record na parang hindi ka nais-nais o pangit na sitwasyon or kaso, let's say, may nakuha silang balita about graft and corruption, paano nila isisiwalat kung may bill na ganito na unlawful pala? And one more thing, meron din silang nilabas dito na yung parang dun sila nag-react. Kung pag nagsiselfie ka and then nasa background mo, let's say, kilalang personalidad, yun daw ay unlawful din or liable for intrusion yung nag-take ng picture. So, nakikita natin sa bill na to na marami pang kailangan repasuhin, ayusin, para mas solidify yung bill. Then kasama ba dyan yung halimbawang meron kang komento sa isang politiko tapos ipinost mo yung picture niya? Parang ganun Hindi siya nagfo-fall dito sa dun sa Protection Against Personal Intrusion Act. More of yung sa pag-take ng picture, video. Nakasama yung personalidad Nakasama yung personalidad and you uploaded it. Feeling ko, Audrey, yung sinasabi mo baka pumasok sa cybercrime. Cybercrime. Tama, cybercrime. So ito, pumapasok to kanina, yung si floor director natin, na si Gilbert, nag-selfie, tapos mapipicturean kayo. Basta without permission, without permission. Ayan, so siguro mga boss, mag-ingat na misalo na pag nakakita ng mga artista o politicians, tapos nagnanakaw ng selfie, no? Kaya mga boss, ingat-ingat na dahil meron na pong bill na posibleng maging batas tungkol nga dito sa pagpipicture o pagtitake ng selfie without permission. Pero ito naman mga boss, papakiligin ko ang inyong mga umaga dahil alam nyo ba na meron pong nag-propose sa may dancing fountain sa may vegan. Alam naman natin kung gaano talaga ka-romantic ang vegan. At misalo pang pinaromantic nitong couple na ito na nagngangalang si Saki Mirabueno at si Gia Tambis. Si Saki po ay sinurprise ang kanyang nobya na si Gia. At sabi nga po ni Gia na ito daw po talaga yung perfect place at sabi niya talaga naman daw kinilig siya at talaga sabi niya ito yung perfect spot para mag-propose ang kanyang nobyo. At syempre, sa napaka-sweet na lugar na yan, syempre napasagot ni Saki ang kanyang girlfriend ng matamis na oo. At talaga naman sabi ni Governor Singson na syempre, papagandahin pa daw nila po itong dancing fountain na ito. At sabi nila, syempre ilalagay na nila ito sa kanilang tourist attraction. Mga boss, hindi pa rin po tapos ang pagboboto dahil alam naman natin na as a World's 7 Wonder Cities itong vegan. Sa October 7 po, ito po ay mapupunta na po sa top 14 if ever po na syempre tayo po ay mapabilang. Kaya mga boss, sana po tuloy-tuloy po ang suporta na binibigay natin. At
yung 7 World's Wonder City po ay i-a-announce na po sa December 7. So, ayan. Okay, Ayan, Carla, so si nagkaroon ng- Audrey, meron na siyang idea kung saan siya. Ayan, Oo, kaya yan ang pala. sasabihin ko. Yun, unahan na kita dahil baka mamaya ibalik mo sa akin. Oo, kanina Ayan siya. pa tumitingin sa Anyway, kaya naman at pala. least may idea na yung mga kalalakihan, ha? Pero huwag nyo naman gayaan. Oo, maging maging creative unique naman naman kayo. tayo, di ba? Halimbawa sa Dancing Fountain ng Quezon City Circle. Oo. O, nagpapalit din ng kulay yung Or pagdating siya, ng... si Jules, mismo doon sa Musuli, sa aming shrine, di ba? Oo. Oo nga. Okay, good luck sa mga couples na yan. At congratulations muna. Ha? Of course, congratulations. Dahil naging matagumpay ang Pilipinas Dayan sa 6 Asian Quiz Regional Level sa Vietnam. Wow. Nanalo po tayo ng first runner-up. Tinanghal na first runner-up tayo dyan sa may 6 ASEAN Quiz Regional Level sa Vietnam. Ang Philippine delegation po ay pinangunahan ng aming kasama dito sa PTV4 na si Maria Bessie Cruz Valdez. Wow. Kasama ang matatalinong mga estudyante na si Raisanel Claire Balolong, Kyle Vincent Singson at John Vincent Derla. At kasama rin ang kanilang coach na si Dr. Rosalie Masilang mula sa Department of Education. Congratulations po sa inyong lahat. Congratulations! Congrats! Again, isa na ng mga magsisilbing inspirasyon sa tunay na galing at husay ng mga batang Pilipino. At saka consistent talaga tayo dyan, di ba? Oo. Tama. Alright, Jules?